Para sa pinakabago at totoong impormasyon, ito ang balitang dapat ninyong malaman. Kabataang Kristiyano News! Magandang hapon mga KKBs. Ako ang inyong lingkod, Denmark Baltasar Mabanglo. At ako naman si Frederick Jan Mejia Lorenzo mula sa kagawarang pambalitaan ng Youth Zone. Maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kaganapan ng mga kabataan. Ito ang Kabataang Kristiyano News. KKB Prayer Meeting nagpapatuloy. Sa gitna ng iba't ibang hamon ng panahon, hindi natinag ang kabataang Kristiyano sa kanilang layuning manatiling matatag sa pananampalataya. Patuloy na ginaganap ang buwan ng KKB Prayer Meeting na nagsisilbing lugar ng pagkakaisa, pagsasamahan at pananalangin. KKB Life Groups patuloy sa paglago. Patuloy ang paglago at paglaganap ng KKB Life Group sa iba't ibang barangay. Sa kasalukuyan, meron tayong 4 na KKB Life Groups at kabilang dito ang Barangay Nandakan, Barangay Kabuhaan at Barangay Puguan and Pugu 2. Ito ay isang makabuluhang hakbang sa pag-abot sa mga kabataan upang mas mapalalim ang kanilang pananampalataya at personal na relasyon sa Panginoon. Music and Dance Training, mas pinaigting. Mula nang magbukas ng Music and Dance Training noong nakaraang taon, mas lalo pang pinalakas ng Worship Arts Network ang kanilang pag-iensayo hindi lamang sa teknikal na aspeto. Pinasisimula ng training sa worship session at bilang bahagi ng mas malawak na disiplina, inilunsad din ang Basic Bible Seminar na kung saan 7 kabataang music trainees ang kinilalang opisyal na completers ng programa nito lamang March 23, 2025. Unang pagdaraos ng Worship Symposium, matagumpay! Kaugnay sa pagpapaigting ng Music and Dance Training, noong November 9, 2024, matagumpay na isinagawa ang kauna-unahang Local Worship Symposium. Ang gawain ito ay naglalayong palawakin ng kaalaman at pagpapalag sa tunay na kahulugan ng pagsamba na higit pa sa entablado. Ito ay dinaluhan ng mga kabataang kabilang sa trainees ng VIA, JAM, Dance at Multimedia Arts Network. Life Development Training Participants nagsipagtapos. Matapos ang halos 6 na buwang pagsasagawa ng Life Development Training, matagumpay na idinaos ang graduation ceremony noong December 14, 2024 na ginanap sa JIL Church, Urdaneta City. Sa kabuuang 16 na nagsipagtapos, 9 na kabataan ang kabilang dito na nabigyang pagkilala sa nasabing programa. Isang taus-pusong pagbati kay KKBs. KKB Bautista at KKB Alcala nag-collab. Sa pagdiriwang ng buwan ng mga puso, ang KKB Bautista at KKB Alcala ay nagsanib persa para sa kauna-unahang collab na naganap noong February 16, 2025 sa JIL Church, Alcala. Hindi lamang ito naging isang selebrasyon, kundi isang pagkakataon ng pagkakakilanlan at pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bayan. Stay connected, KKBs! Water Baptism, sinagawa. Noong March 15, 2025, isang makasaysayang araw ng pananampalataya ang ginanap sa Caps Farm and Resort, Villasis, Pangasinan, na kung saan 11 kabataan ang nakiisa sa gawain at nagpasyang magpabautismo sa tubig. Ang nasabing aktibidad ay simbolo ng kanilang pagbabalik loob sa Diyos at pagtanggap sa bagong buhay kay Hesukristo. Kristyanong Kabataang Achiever, Wagi! Isang mainit na pagbati para sa ating mga kabataang achievers sa kanilang paaralan. At kabilang dito sina Zarina Kayabyab, Division Schools Press Conference pa ng Sports Champion, Regional Schools Press Conference pa ng Sports 7th place, Denmark Mabanglo, Innovative Meat Dish Cluster 1st place, Aryan Kayabyab, Skills Demo Fruits and Vegetable Carving 1st place, Carl Cedric J. Manlongat, Mat Recreational Game Rubik's Cube 7th place. We are proud of you, KKBs. Continue to excel and let your light shine. Fourth year Thanksgiving Celebration, idinaraos. Matagumpay na ipinagdiwang ang 3 taong anibersaryo ng Youth Zone noong May 4, 2024 na may temang On Fire to Inspire.
Kasama rin sa ating pagdiriwang ang ating guest speaker na si Brother Joseph Sarmento na tunay ngang nagpamalas ng buhay na nagsilbing inspirasyon sa ating mga kabataan. Sa kasalukuyan, idinaraos naman ang ika-4 na taon ng pasasalamat sa Diyos sa kanyang mga biyaya at katapatan sa buhay ng mga kabataan. Ngayon ay isang makulay na selebrasyon na may temang Chosen for Greatness, Awakening Our Generation. Congratulations, KKB Bautista! Kaunting kaalaman! Alam niyo ba na ang bayan ng Bautista ay mayroong isang natatanging bahagi sa kasaysayan ng ating bansa? Noong 1900s, itinatawag bilang isang munisipalidad ang Bautista. Dito isinulat ni Jose Palma y Velasquez ang Tulang Filipinas na naging liriko sa wikang Espanyol ng Himno National Filipina, na ngayon pambansang awit ng Pilipinas. Ito ay nailathala sa pahayagang La Independencia noong ika-3 ng Setyembre 1899. Karagdagang kaalaman, KKBs! Alam niyo rin ba na ang bayan ng Bautista ay kilala bilang walis ng kapital ng ating lalawigan? Ang paggawa ng walis ay naging isang mahalagang kabuhayan para sa mga taga-Bautista sa loob ng maraming henerasyon. At ang bayan ay naging sentro ng ganitong industriya. Ang pagiging walis ng kapital ng bayan ay nagbigay ng karangalan sa komunidad at pagkilala sa kanilang natatanging sining at craftsmanship. KKBs, now you know! Para sa bayang pinili, Bautista, mabuhay ka! Maraming salamat KKB Edslin. Para sa iba pang mahalagang anunsyo, narito at tunghayan. Every Monday, KKB Life Group at Barangay Puguan. Every Tuesday, KKB Life Group at Barangay Kabuuan. Every second Wednesday of the month, KKB Prayer Meeting. Every Thursday, Life Group at Barangay Nandakan. Life Group at Barangay Pogotu. Every Friday, Night of Power. Every Saturday, Music and Dance Training. Every third Sunday of the month, Youth Zone. Every Sunday, Worship Service. Taos-pusong masasalamat ang ipinapaabot ng KKB Management Team sa lahat ng tumulong, nakiisa at nagisiyan sa hapong ito upang maisakatuparan at maging matagumpay ang pagdiriwang ng ika-4 anibersaryo ng Youth Zone. Muli, ako po ang inyong lingkod, Denmark Baltasar Mabanglo. At ako naman si Frederick Jan Mejia Lorenzo mula sa kagawarang pambalitaan ng Youth Zone. Ito ang Kabataan Christian News. Para sa pinakabago at totoong impormasyon, ito ang balitang dapat ninyong malaman. Kabataan Christian News.